Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kapatid, mga kaibigan, mga followers, subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling mag-uusap-usap. Ating pong tatalakayin ang panibagong topic sa quarter na ito. Second topic po tayo na ang pamagat ay ang mensahe ng krus. Atin po munang babanggitin ang mga pangalang ito. Marami po tayong mga bagong mga kaibigan na nagpadala ng kanilang mga pangalan. Leonardo Padriquela, Monica Camano, Rowena Cahigos, Melvin Lastima, Hernan Pajardosa, Maria Risa Cabonegro, Elizabeth Villapuerte, Paula Abacan, Jocelyn Buenavista, Aaron Ditoito, Ruben De Leon, Jimmy Dayok, Josephine Porras, Orlan de la Roca, Aida Almasco, Chimi Montisilio, Ronel Castillo, Kashmir de la Cruz, Iris Carpio, Mary Jane Tornilla, Early ng Odjongan, Shield Team ng Europe, Rodelia Nepomuceno, Jenny Manalansan, Eden Abacan, Margie Bandol, Rosana Elcano, JP Kaadlawon, Ricky Panforelda, Lucia Sadornas, Christian Marti, Cecilia Baal, Lucia Sadornas, Ryan Raico, Ezequiel Bobiles, Helen Sanchez, Sharon Nepomuceno, Yodi Abinido, Edwin Gonzalez, Romeo Tejada, Maylin Villajuan, Francisca Sosa, Delia Tuason, Mirna Medina, Felix Morilla Jr., Mia Sagapay, Victor Abilidas, Roselyn Alba, Dads, Lucero Soblatin, Iluminada Hintay, Ben Galauria, Dory Baro, and Emen. Kayo po, kung nais din po ninyong mabanggit ang inyong pangalan, mangyari lamang po na mag-comment kayo para po mabanggit natin ang inyong mga pangalan. Ganon din po sa mga churches na ginagamit po itong ating programang ito bilang source ng kanilang lesson review or lesson study. Kami po ay nagpapaabot ng aming kasiyahan, kaligayahan na kami po ay nakakatulong sa inyo. At kung meron din po mga nagsusubscribe nito o gumagamit nito, pinag-aaralan nito na hindi po kayo nagpapahayag ng inyong mga pangalan, kung sino kayo, binabati din po namin kayo. At kami po ay naliligayahan na tayo po ay nagkakasama-sama tuwing araw ng Sabado na ating pinupuri ang ating Panginoon. At kagaya po ng aking nabanggit, nasa ikalawa na po tayong topic, ang mensahe ng krus. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito upang muli pong ipasakop sa inyo ang aming mga sarili sa gagawin po namin muling pagtalakay ng inyong banal na salita. Kayo po nawa ang mga muna sa amin. Buksan, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga damdamin upang amin pong maunawaan ang mga pag-aaralan dito sa leksyon ngayong araw na ito. Ipagpatawad po ang aming mga kasalanan at ang gabay po ng Holy Spirit ang palagi po nawa naming makasama sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Okay, at ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makikita sa 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Si Cicero, isang manunulat at orador na Romano, ay nagsabi, "Huwag ninyong isipin kailanman ang krus. Ang krus ay isang karamaldumal at kasuklam-suklam na bagay sa mata ng mga Romano." Kabaligtaran nito, si Pablo ay nagsabi, ang krus ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Para kay Pablo, ang cross ay instrumento ng Diyos sa ikapagsasauli ng relasyon ng tao sa Diyos. Ito ang nagtuturo ng kapakumbabaan ni Kristo at siya rin kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang mensahe ng cross ang tanging nakikita ni Pablo sa napakaraming suliranin ng iglesia na sa Korinto. Mga pagkakahati-hati, pagkakampi-kampi at pagmamataas. Pag-aralan natin ngayon ang mga suliranang ito sa Korinto at maging sa ating kasalukuyang panahon. Balikan po natin ang question number 1, gaano kahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo ayon kay Pablo?
Sige po, atin pong titingnan dyan sa ating banal na kasulatan. Tingnan po natin sa 1 Corinto 1:17. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. So napaka-importante po na talagang madiin, maging maliwanag na maliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa ating pinangangaralan. At yan ay walang iba sa pamagitan ng pagdadala ng mensahe na nakasentro sa cross, sa sakripisyo ng ating Panginoon. Hindi po mahalaga yung dami ng nabautismuhan. Gusto natin na marami, subalit hindi maiiwasan na ang mahalaga ay yung pananampalataya. Kasi kahit po ang daming nabautismuhan, daan-daan, ilang linggo lang, ilang Sabado lang ang lilipas, wala na naman. Bakit po? Kasi hindi natin ginawang malinaw na malinaw ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tatandaan po ninyo, hindi po yung bilang ng nabautismuhan ang mahalaga sa Panginoon. Kung hindi yung naipangaral ba natin ng malinaw ang Ebanghelyo upang ang tao ay sumampalataya. Kung inyo pong titingnan sa banal na kasulatan, si Noe at ikukumpara mo kay Jonah, sino ba ang matagumpay sa dalawa? Marahil sabihin natin si Jonah kasi 100% na nanampalataya o tumalikod sa kanilang kasalanan. Subalit sila po ay parihong matagumpay. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So ibig sabihin, kapag ka naihayag mo ng malinaw ang Ebanghelyo, manampalataya man o hindi, tagumpay ka. Bakit po? Naihanda mo yung tao para sa paghukom. No? Yun ang dapat nating uunawain. Kaya parati kong sinasabi, tatandaan po natin yung salitang PPH, People Preparing for Heaven, and preparing people for heaven. Datapwat hindi po nagtatapos ron. We are also preparing people for hell. Sapagkat hindi maaari na ang taong hindi naliwanagan ay huhukuman o parurusahan. Subalit kung siya ay naaralan ng mabuti at naging maliwanag na maliwanag ang Ebanghelyo, datapwat hindi tinanggap, kung magkagayon, wala nang maaring sisihin. Ano po? Subalit kung hindi malinaw yung ating pagpapahayag na anupat hindi sumampalataya, doon po tayo may problema. So ulitin ko po, ang pinakamahalaga, ipangaral ang Ebanghelyo. Ipangaral ang kwento ng cross. Maging maliwanag na maliwanag ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Okay po, at ngayon sa pangalawang tanong, bakit mahalaga na tayo ay nakapokus sa krus ni Kristo ng higit sa anumang karunungan? Yan. So titingnan naman po natin sa talatang 18, ano ang sinasabi? Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangalilig. So maliwanag po, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ano po? Napakahalaga po yan. Nangaliligtas. Hindi sinabing nangaligtas, kundi nangaliligtas. Ibig sabihin, patuloy na nakikipagpunyagi, datapwat nagtatagumpay dahilan sa kwento ng cross. Dahilan po sa Ebanghelyo. Maraming mga tao ang nadidiscourage, natatakot, na-stress, at marami ring nagiging mayayabang, ang tataas ng pride. Bakit po? Hindi nila naaalaala, unaw-unawa ang mabuti ang mensahe ng cross. Na dito ay ipinapakita ang kahalagahan ng kapakumbabaan. Dito ipinapakita ang katiyakan ng pamamatnubay
pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nagpapahayag na mas gugustuhin ng Diyos na siya'y mamatay sa halip na tayo ay pabayaan o iwanang walang pag-asa. So kapag yan ay naging malinaw, iwas stress, iwas sa mga pagkatakot, iwas din sa pagiging mataas ang pride. So uulitin ko po, napakahalaga, tayo'y nakafocus, nakasentro sa cross ni Kristo. Sapagkat ito ang bahagi ng dakilang ebanghelyo na ang ibig sabihin tayo'y mahal ng Diyos. Yung kanyang pangalan na Emmanuel ay nagsasabing God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. At kung ang Diyos nasa atin, ano pa ba ang kukulangin sa atin? So magkakaroon ng iba yung kapayapaan. Ito yung tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, hindi po yung hindi namamatay, subalit buhay na hindi natatakot, hindi nadi-discourage sapagkat kilala niya ang Diyos at ang buhay na ito ay magpapatuloy hanggang sa immortalidad. So yun na po ang eternal life. Ang eternal life po ay hindi lang basta yung haba ng buhay, kundi yung quality ng buhay ng tao. Yun po ang eternal life. Okay po, at ngayon sa ikatatlong tanong, ano ang magiging bunga ng pagtanggi sa Ebanghelyo ng Krus? Yan, tingnan po ulit natin, basahin muli natin sa talatang 18 at idugtong natin ang talatang 19. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Ayan, sabi po rito ay ipapahamak ang sarili ng tumatanggi sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, kapag ka hindi naging malinaw ang Ebanghelyo at hindi mo tinanggap ang Ebanghelyo, patuloy na ikaw ay mamumuhay na papalayo ng papalayo sa estandarte ng kalangitan, pabagsak ng pabagsak ang iyong moralidad, pati ang iyong kalusugan, pati ang iyong emotional ay magiging negatibo hanggang sa ikaw ay tuluyan ng mapahamak. Kaya nga po, kinakailangan na nakasentro palagi yung ating mensahe sa cross. Pansinin po natin sa ating iglesia. Hindi po ba napakaraming away-away? Hindi po ba? Nagkakaroon ng mga away-away, nagkakaroon ng mga faksyon-faksyon. Bakit po? Hindi malinaw na naunawaan ang Ebanghelyo. Marami ang tumataas ang mga pride. At nagkakaroon ng mga iba sapagkat hindi nila inabot yung kakayahan ng iba, nadi-discourage. Kaya napakahalaga po na maging maliwanag ang Ebanghelyo. Sapagkat kapag ito pong Ebanghelyo ang hindi natin natanggap natin yung mga kautusan, yung mga tagubilin, sinusunod natin lahat. Datapwat kapag hindi mo naunawaan ang Ebanghelyo o tinanggihan mo ang Ebanghelyo, darating ang panahon na ikaw ay mapapahamak. Ito po yung sinasabi ng ating leksyon, yung ginamit na terminolohiya sa Grego ay nangangahulugan na sinisira yung kanilang sarili. Hindi masisira, kundi sinisira na nila yung kanilang sarili. Dinadala nila ang kanilang sarili doon sa distraction. Pero dinidistract na nila ngayon pa lang. Kaya napakahalaga po talaga na ang ipatanggap po natin ay Ebanghelyo. Sapagkat kapag kayong Ebanghelyo hindi naging maliwanag, maring maliwanag yung Sabat, maliwanag yung 10 utos, maliwanag yung tungkol sa tithe, datapwat kung hindi naging malinaw sa atin yung kapakumbabaan, pag-ibig ng Diyos, maging sa pinakamakasalanan, magiging po tayong judgmental at hindi tayo makakapagbigay ng encouragement
Sa halip ay tayo'y makakapagpa-discourage pa doon sa mga taong nagkakasala na. Ano po? Kaya napakalaga po ang tanggapin natin yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ang dapat maunawaang mabuti ng bawat isang kaanib natin sa ating iglesia at sa mga taong patuloy nating sinasaksihan ng kabutihan ng Diyos. Okay, at ngayon po naman sa question number 4, ano ba ang karunungan ng tao na kahangalan sa Diyos? Yan, tingnan po natin. Umpisan po natin sa 18 hanggang 31. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ng marunong? Saan naroon ng iskriba? Saan naroon ng mapagmatuwid sa sanlibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng matangda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus na nasa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao, sapagkat masdan ninyo ang sa inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mabababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinahamak ang pinili ng Diyos, at ang mga bagay na walang halaga, upang walang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Natapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmamapuri sa Panginoon. So mga minamahal, kung inyo pong i-analisa na mabuti yung mga sinasabi ni Pablo, kanya lang sinasabi na anumang karunungan na nagdadala sa pagmamataas, yung nagdadala na tayo magkaroon ng pride, maaring doktrina na nagdadala sa atin na maging bilib tayo sa sarili, kagaya ng mga eskriba, kagaya ng mga parisiyo, yan ay kamangmangan sa Diyos. Ano po? Yan ay nagdadala sa self-destruction. Yung pagtanggi naman dito sa mga tagubili ng Panginoon, yan ay magdadala sa self-destruction natin sa ating buhay. Kaya napakahalaga po na tayo'y sumusunod, hindi dahilan ito ay utos ng Diyos, kung hindi sapagkat ito ang tama at matuwid, nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, karunungan ng Diyos, at nagpapahayag ng ating pananampalataya. Ano ang bagay na nagdadala sa tumaas ang ating pride at yung sumisira sa ating sarili? Yung mga walang patid na paggagantihan. Ano po? Iyan ay mga bagay na kamangmangan ng Diyos. Sa sanlibutan, ang sinasabi, kapag ka may karapatan ka, ipaglaban mo. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Hindi ako papayag na hindi mangyari ito, hindi mangyari yon. Yun ay mga karunungan ng sanlibutan, datapwat kamangmangan sa Diyos. Bakit po? Upang mawala ang kasamaan, let goodness prosper. Ano po?
hayaan nating mangibabaw ang kabutihan. Subalit kung tayo ay naggagantihan, ang wikang ani Pablo, kayo-kayo ay nagkakagatan, ay tayo'y mapapahamak na lahat. So dito po talagang napakahalaga yung tinuturo ng Ebanghelyo, kapakumbabaan, pag-ibig, pagkakaisa, sapagkat ito po ang prinsipyo ng sangkalangitan. So, yung pong karunungan ng tao, una, nagdadala ng pride. Pangalawa, sinisira yung ating sariling mga buhay. Ano? Natanda ko noon na sabi, kinakailangan daw natin ay protina, kaya dapat daw ang pagkain natin ay karne. At nung kumain na ng karne, doon na nag-umpisa ang napakaraming suliranin. Ano? Sapagkat yun ay karunungang pangsanlibutan, hindi nagmumula sa Diyos. Okay po, at sa ating pong huling tanong, number 5, bakit higit na pinili ng Diyos ang mahihina at mga mangmang ayon sa pamantayan ng tao? Tingnan po natin sa talatang 26 at 27, ano ang sinasabi? Sapagkat masdan ninyong sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ayan. Alam po ninyo, sa langit ang mahalaga ay yung kapakumbabaan. Sapagkat kung ikaw ay mapakumbaba, madali kang turuan. Madali kang maging alagad. Kaya pinili ng Diyos yung mga fisherman, ano po? Yung mga hindi nagtapos ng pag-aaral. Kasi yung pong mga nagtapos ng pag-aaral, ang hirap ng turuan kasi matalino na sa kanilang sarili. So, napakahalaga po talaga nung kapakumbabaan. Kasi yung kapakumbabaan ay katangian ng langit. Ipinakita po yan ng ating Panginoon na siya'y nagkatawang tao at hindi lang basta nagkatawang tao, siya'y naging katulad ng isang alipin. Ano po? Talagang napakababa ang kanyang pagpapakababa. Datapwat ang pagmamataas ay prinsipyo ni Lucifer. Yung mga karunungang pansanglibutan ay ginagawa ang pang-aapi sa mga duka. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa na napakaganda at parati nating binibigyan ng halaga. Yung tinatawag nating mga table manners. Ano po? Mayroon po tayong mga manners. Bakit po? Ang layunin nito, nung panahon ng mga Kastila, ipahiya yung mga Pilipino na tinatawag nilang mga Indio, mga ignorante. Gusto nilang palabasin na sila ay edukado, sila ay mga disente, at yung mga Pilipino ay mga walang kwentang tao. Hindi mga edukado. Maganda kung titingnan natin yung mga table manners. Pero alam po ninyo, ito ang nagagamit para ipahiya yung mga hindi mga nakapag-aral. So ito po yung karunungan ng sanlibutan. Ito yung mga kaalaman na ang layunin ay ipahiya yung iba o ma-discourage sa halip na ma-encourage. Datapwat sa kalangitan ang mahalaga, humility. Kaya pinili ng Diyos yung mga dukha. Kaya hindi po nangangahulugan na palibhasa ikay dukha ay hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ka pinagpala ng Diyos. Alam po ninyo kapag minsan, bakit yung taong yung pinagpapala kahit hindi naman sumusunod sa kaluban ng Diyos? Kasi ang isipan natin, ang pagpapala parating may kinalaman sa mga pag-aari, sa mga inabot na edukasyon. Subalit anumang taas ng edukasyon na inabot mo, gaano ka mang kayaman, kung ikaw naman ay mapahamak ang kaluluwa, ang sabi ng Panginoon, ano ang papakinabangin mo? So, tatandaan po, ang pinakamalaga, ma-encourage ang bawat isa. At tayo nagpapasalamat na yung mga hindi
matatalino ayon sa istandarte ng sanglibutan, yun ang mga taong hindi ipinapahiya sinuman. Kundi kapag ka nakakita ng nangangailangan, sila yung madaling tumulong, sila yung madaling umalalay, sila yung madaling umunawa. At dito po natatapos ang pagtalakay ng ating mga topic sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang summary ito, mga summary ito. Number 1, ang ipangaral ng Ebanghelyo ang pinakapangunahin kung hindi man ang tanging atos ng Diyos na ating gawain. Number 2, ang mensahe ng krus ang paraan ng kaligtasan mula sa kasalanan tulad ng pride, stress, discouragement. Number 3, ang tanggihan ng mensahe ng krus ay siyang tiyak na daan tungo sa kapahamakan o pagiging hamak sa mata ng Diyos. Number 4, anumang kaalamang nagdadala sa pagmamataas at kayabangan ay kahangalan sa Diyos. Number 5, ang krus naghahayag ng di masukat na lalim ng pag-ibig ng Diyos sa makasalanan at lalim ng kasamaan ng kasalanan. Sana po muli kaming nakatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sapagkat ipinakita mo ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagsugo mo sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Sa kanyang pagsasakripisyo at pag-aalay ng kanyang buhay upang kami lamang ay maligtas. O Amang banal, tulungan nawa kayo ng banal na Espiritu na magkaroon ng ganong kapakumbabaan. Katulad ng iyong pag-ibig, magkaroon nawa kami at patuloy na aming gamitin ang iyong banal na salita sa paghahayag na maliwanag ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong katwiran, iyong kabanalan, at pagiging makatarungan, Amang banal. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Bueno po, maraming salamat po. Salamat sa inyong pag-subscribe, salamat po sa inyong pag-share, at salamat po na tayo nagkasama-sama hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon sumating sama-sama.